Ilang sandali pa ang nakalipas, nagsagawa ang militar ng ISIS ng napakalaking precision strike sa tatlong pangunahing pasilidad ng nuklear sa rehimeng Iran, Fordo, Natanz at Esfahan. Narinig ng lahat ang mga pangalang iyon sa loob ng maraming taon habang itinayo nila itong kakilakilabot na mapanirang negosyo. Ang aming layunin ay ang pagkawasak ng nuclear enrichment capacity ng Iran at ang paghinto sa nuclear threat na dulot ng numero unong state sponsor ng terorismo sa mundo. Ngayong gabi, maaari kong iulat sa mundo na ang mga welga ay isang kamanghamanghang tagumpay ng militar. Ang mga pangunahing pasilidad sa pagpapayaman ng nuklear ng Iran ay ganap at ganap na nabura. Ang Iran, ang mato ng gitnang silangan, ay dapat na ngayong makipagpayapaan. Kung hindi nila gagawin, ang mga pag-atake sa hinaharap ay magiging mas malaki at mas madali. Sa loob ng 40 taon, sinasabi ng Iran, kamatayan sa Amerika, kamatayan sa Israel. Pinapatay nila ang ating mga tao. Hinihipan ang kanilang mga armas, hinihipan ang kanilang mga binti gamit ang mga bomba sa tabi ng kalsada. Specialty nila iyon. Nawalan tayo ng mahigit 1,000 tao at daan-daang libo sa buong gitnang silangan at sa buong mundo ang namatay bilang direktang resulta ng kanilang puot. Sa partikular, napakaraming pinatay ng kanilang General Qasem Soleimani. Matagal na akong nagpasya na hindi ko hahayaang mangyari ito. Hindi ito matutuloy. Gusto kong pasalamatan at batiin si Punong Ministro Bibi Netanyahu. Nagtrabaho kami bilang isang team na parang walang team na nakatrabaho dati at malayo na ang narating namin para mabura ang kakilakilabot na banta na ito sa Israel. Gusto kong pasalamatan ang Israeli military para sa napakagandang trabahong nagawa nila at higit sa lahat, gusto kong batiin ang mga dakilang patriotikong Amerikano na nagpalipad sa mga kahanga-hangang makina ngayong gabi. At ang lahat ng militar ng Estados Unidos sa isang operasyon na hindi nakikita ng mundo sa maraming dekada. Sana, hindi na natin kailanganin ang kanilang mga serbisyo sa kapasidad na ito. Sana ganun. Nais ko ring batiin ang chairman ng Joint Chiefs of Staff, si General Dan Razinkain, isang kamanghamanghang general at ang lahat ng makikinang naisipan ng militar na sangkot sa pag-ataking ito. Sa lahat ng sinabi, hindi ito maaaring magpatuloy. Magkakaroon ng kapayapaan o magkakaroon ng trahedya para sa Iran na mas malaki kaysa sa nasaksihan natin sa nakalipas na 8 araw. Tandaan, marami pang target ang natitira. Ngayong gabi ang pinakamahirap sa kanilang lahat, sa ngayon at marahil ang pinakanakamamatay. Ngunit kung hindi mabilis na darating ang kapayapaan, hahabulin natin ang iba pang mga target na iyon ng may katumpakan, bilis at kasanayan. Karamihan sa kanila ay maaaring alisin sa loob ng ilang minuto. Walang militar sa mundo na maaaring gawin ang ginawa natin ngayong gabi kahit na malapit. Wala pang militar na kayang gawin ang naganap kanina lang. Bukas, magkakaroon ng press conference si General Kane, Secretary of Defense Pete Hegseth sa 8 oras sa Pentagon at gusto kong pasalamatan ang lahat at lalo na ang Diyos. Gusto ko lang sabihin na mahal ka namin, Diyos, at mahal namin ang aming mahusay na militar. Protektahan sila. Pagpalain ng Diyos ang gitnang silangan, pagpalain ng Diyos ang Israel, at pagpalain ng Diyos ang Amerika. Maraming salamat po. Ilang sandali pa ang nakalipas, nagsagawa ang militar ng ISIS ng napakalaking precision strike sa tatlong pangunahing pasilidad ng nuklear sa rehimeng Iran, Fordo, Natanz at Esfahan. Narinig ng lahat ang mga pangalang iyon sa loob ng maraming taon habang itinayo nila itong kakilakilabot na mapanirang negosyo. Ang aming layunin ay ang pagkawasak ng nuclear enrichment capacity ng Iran at ang paghinto sa nuclear threat na dulot ng numero unong state sponsor ng terorismo sa mundo. Ngayong gabi, maaari kong iulat sa mundo na ang mga welga ay isang kamanghamanghang tagumpay ng militar. Ang mga pangunahing pasilidad sa pagpapayaman ng nuklear ng Iran ay ganap at ganap na nabura.
Ang Iran, ang mato ng gitnang silangan, ay dapat na ngayong makipagpayapaan. Kung hindi nila gagawin, ang mga pag-atake sa hinaharap ay magiging mas malaki at mas madali. Sa loob ng 40 taon, sinasabi ng Iran, kamatayan sa Amerika, kamatayan sa Israel. Pinapatay nila ang ating mga tao. Hinihipan ang kanilang mga armas, hinihipan ang kanilang mga binti gamit ang mga bomba sa tabi ng kalsada. Specialty nila iyon. Nawalan tayo ng mahigit 1,000 tao at daan-daang libo sa buong gitnang silangan at sa buong mundo ang namatay bilang direktang resulta ng kanilang puot. Sa partikular, napakaraming pinatay ng kanilang General Qasem Soleimani. Matagal na akong nagpasya na hindi ko hahayaang mangyari ito. Hindi ito matutuloy. Gusto kong pasalamatan at batiin si Punong Ministro Bibi Netanyahu. Nagtrabaho kami bilang isang team na parang walang team na nakatrabaho dati at malayo na ang narating namin para mabura ang kakilakilabot na banta na ito sa Israel. Gusto kong pasalamatan ang Israeli military para sa napakagandang trabahong nagawa nila at higit sa lahat, gusto kong batiin ang mga dakilang patriotikong Amerikano na nagpalipad sa mga kahanga-hangang makina ngayong gabi. At ang lahat ng militar ng Estados Unidos sa isang operasyon na hindi nakikita ng mundo sa maraming dekada. Sana, hindi na natin kailanganin ang kanilang mga serbisyo sa kapasidad na ito. Sana ganun. Nais ko ring batiin ang chairman ng Joint Chiefs of Staff, si General Dan Razinkain, isang kamangha-manghang general at ang lahat ng makikinang naisipan ng militar na sangkot sa pag-ataking ito. Sa lahat ng sinabi, hindi ito maaaring magpatuloy. Magkakaroon ng kapayapaan o magkakaroon ng trahedya para sa Iran na mas malaki kaysa sa nasaksihan natin sa nakalipas na 8 araw. Tandaan, marami pang target ang natitira. Ngayong gabi ang pinakamahirap sa kanilang lahat, sa ngayon at marahil ang pinakanakamamatay. Ngunit kung hindi mabilis na darating ang kapayapaan, hahabulin natin ang iba pang mga target na iyon ng may katumpakan, bilis at kasanayan. Karamihan sa kanila ay maaaring alisin sa loob ng ilang minuto. Walang militar sa mundo na maaaring gawin ang ginawa natin ngayong gabi, kahit na malapit. Wala pang militar na kayang gawin ang naganap kanina lang. Bukas, magkakaroon ng press conference si General Kane, Secretary of Defense Pete Hegseth sa 8 oras sa Pentagon at gusto kong pasalamatan ang lahat at lalo na ang Diyos. Gusto ko lang sabihin na mahal ka namin, Diyos, at mahal namin ang aming mahusay na militar. Protektahan sila. Pagpalain ng Diyos ang gitnang silangan, pagpalain ng Diyos ang Israel, at pagpalain ng Diyos ang Amerika. Maraming salamat po. Ilang sandali pa ang nakalipas, nagsagawa ang militar ng ACC ng napakalaking precision strike sa 3 pangunahing pasilidad ng nuklear sa rehimeng Iran, Fordo, Natanz at Esfahan. Narinig ng lahat ang mga pangalang iyon sa loob ng maraming taon habang itinayo nila itong kakilakilabot na mapanirang negosyo. Ang aming layunin ay ang pagkawasak ng nuclear enrichment capacity ng Iran at ang paghinto sa nuclear threat na dulot ng numero 1 state sponsor ng terorismo sa mundo. Ngayong gabi, maaari kong iulat sa mundo na ang mga welga ay isang kamangha-manghang tagumpay ng militar. Ang mga pangunahing pasilidad sa pagpapayaman ng nuklear ng Iran ay ganap na nabura. Ang Iran, ang mato ng gitnang silangan, ay dapat na ngayong makipagpayapaan. Kung hindi nila gagawin, ang mga pag-atake sa hinaharap ay magiging mas malaki at mas madali. Sa loob ng 40 taon, sinasabi ng Iran, kamatayan sa Amerika, kamatayan sa Israel. Pinapatay nila ang ating mga tao. Hinihipan ang kanilang mga armas, hinihipan ang kanilang mga binti gamit ang mga bomba sa tabi ng kalsada. Specialty nila iyon. Nawalan tayo ng mahigit 1,000 tao at daan-daang libo sa buong gitnang silangan at sa buong mundo ang namatay bilang direktang resulta ng kanilang puot. Sa partikular, napakaraming pinatay ng kanilang General Qasem Soleimani. Matagal na akong nagpasya na hindi ko hahayaang mangyari ito. Hindi ito matutuloy. Gusto kong pasalamatan at batiin si Punong Ministro Bibi Netanyahu.
Nagtrabaho kami bilang isang team na parang walang team na nakatrabaho dati at malayo na ang narating namin para mabura ang kakilakilabot na banta na ito sa Israel. Gusto kong pasalamatan ang Israeli military para sa napakagandang trabahong nagawa nila at higit sa lahat, gusto kong batiin ang mga dakilang patriotikong Amerikano na nagpalipad sa mga kahanga-hangang makina ngayong gabi. At ang lahat ng militar ng Estados Unidos sa isang operasyon na hindi nakikita ng mundo sa maraming dekada. Sana, hindi na natin kailanganin ang kanilang mga serbisyo sa kapasidad na ito. Sana ganun. Nais ko ring batiin ang chairman ng Joint Chiefs of Staff, si General Dan Razinkain, isang kamangha-manghang general at ang lahat ng makikinang naisipan ng militar na sangkot sa pag-ataking ito. Sa lahat ng sinabi, hindi ito maaaring magpatuloy. Magkakaroon ng kapayapaan o magkakaroon ng trahedya para sa Iran na mas malaki kaysa sa nasaksihan natin sa nakalipas na 8 araw. Tandaan, marami pang target ang natitira. Ngayong gabi ang pinakamahirap sa kanilang lahat sa ngayon at marahil ang pinakanakamamatay. Ngunit kung hindi mabilis na darating ang kapayapaan, hahabulin natin ang iba pang mga target na iyon ng may katumpakan, bilis at kasanayan. Karamihan sa kanila ay maaaring alisin sa loob ng ilang minuto. Walang militar sa mundo na maaaring gawin ang ginawa natin ngayong gabi kahit na malapit. Wala pang militar na kayang gawin ang naganap kanina lang. Bukas, magkakaroon ng press conference si General Kane, Secretary of Defense Pete Hegseth sa 8 oras sa Pentagon at gusto kong pasalamatan ang lahat at lalo na ang Diyos. Gusto ko lang sabihin na mahal ka namin, Diyos, at mahal namin ang aming mahusay na militar. Protektahan sila. Pagpalain ng Diyos ang gitnang silangan, pagpalain ng Diyos ang Israel, at pagpalain ng Diyos ang Amerika. Maraming salamat po.